Guys, welcome to my channel. Today, pupunta tayo sa BGC dito sa Ford para mag-test drive ng Ranger Raptor. I already experienced driving this Raptor sometime last year during its launching. Pero during that time, ang setting kasi is off-road. And now, I want to experience driving it in public roads. Since 90% of the time, gagamitin ko siya sa city. So guys, malaking factor nga pala yung test drive, no? Ang test drive ang nagbibigay sa'yo ng final thought or decision kung yun talaga ang sasakyan na pipiliin mo. Kasi sa test drive, dun mo makikita kung ano yung driving feel ng sasakyan, kung maganda ba siya o hindi. Kasi may mga sasakyan na maganda lang yung physical appearance, pero dun sa driving experience, hindi siya maganda. O hindi nasasatisfy yung expectations mo. So ngayon, pumunta tayo dito sa Ford BGC para mag-test drive at ma-feel natin yung on-road performance nitong Ranger Raptor. You might be asking bakit ako interested dito sa Raptor. I'm actually looking for a 4x4 vehicle na pwede kong magamit sa negosyo in the future kasi I'm also preparing for my retirement and I think itong Raptor is a good vehicle to start with. At gusto ko rin ng vehicle na magagamit ko for outdoor leisure activities. So at the end of this video, i-discuss ko yung aking observations and then i-compare ko ito dun sa other pickups in the market na na-test drive ko. Disclaimer lang, I'm aware of the reputation ng Ford in terms of service at saka yung mga sinasabi nilang issues na sa tingin ko is hindi lang properly dissected or explained. Lahat kasi ng sasakyan meron namang issues. Ang importante, nare-resolve yung mga issues. For example, yung Navara, yung BT50, yung D-Max, meron silang issue na kumakabig. Yung Hilux, nagkaroon siya ng issue sa alternator before. Recently, may nakita ko nag-leak yung shock nung GRS na KYB. And then itong Raptor, meron din akong nakita, nag-leak din yung fact shocks. Lahat na yan pwedeng mangyari. It's how the manufacturers react to the market. Dito ngayon papasok yung quality ng service at saka yung may-ari din kung marunong siyang mag-maintain ng sasakyan. Napansin ko itong Raptor is high-tech na yung mga features, maraming electronics. So, kailangan yung owner marunong mag-adapt sa technology at matutong magbasa ng manual para maintindihan how to operate the car properly. Hindi yung reklamo kaagad, hindi pa na-analyze kung ano yung problema. Pero siyempre, two-way yan. Dapat responsible yung owner at dapat responsible din yung manufacturer o yung kasa. Ang nagustuhan ko dito sa Ford, meron siyang drive for innovation. Kasi yung ibang car manufacturers, they just stick to the old ways at hindi sila nag-i-innovate. So when it comes to performance and comfort, sa tingin ko, ahead yung Ford. Siyempre, kanya-kanya tayo ng principle in life kasi may mga tao na gusto to stick to their old ways. Meron namang mga tao na gusto ng mga innovation. Kasi in life talaga, kailangan mo mag-take ng risk. And normally, pagka ma-higher yung risk, maganda yung reward. Pero syempre, dito sa Pilipinas, mahirap talaga ang buhay. Kasi yung sasakyan natin, pinaghihirapan natin yan. So, we want to be safeguarded. So, depende na lang talaga sa priorities ng tao. Kung saan siya masaya, doon siya. Total, pera naman niya yung gagastusin niya. Pabayaan mo siya kung ano yung gusto niya. So, anyway, let's start with the test drive. So, before I start, nag-aayos muna ako ng aking driving position. Ang kagandahan nito, power adjustable yung kanyang seats. And yung kanyang steering wheel is tilt and telescopic. So, madali kong mahanap yung aking driving position. So, kita-kita dito yung digital instrument cluster na nagpapakita ng different information. And pagdating sa shifter, electronic na siya, hindi na yung fly-by-wire. So, modern siya. At ang nagustuhan ko dito sa interior ng Ranger Raptor,
yung ambience niya, it's very sporty and modern. And if you compare it with the other pickups in the market today, it's a step ahead in terms of the design and in terms of the materials used. At ang isa pa, yung space sa likod is medyo malaki, so you don't feel left out pagka nakasakay ka dito sa likod. So dito magmamaneuver tayo at dito natin magagamit yung 360-degree camera. Kasi malaki yung sasakyan, so very useful siya pagka meron kang 360-degree camera. So yan, nag-maneuver na ako, nag-reverse ako, gumana yung 360 camera kasi mahaba nga yung likod eh. So hindi ako nahirapan mag-maneuver kasi yung camera guides me very well, no? At yung camera, merong lane assistance, so alam mo kung saan tatama yung gulong mo pagka lumiliko. And ang napansin ko dito, very light yung steering niya. Kahit na malaki yung wheelset niya at saka yung body niya is mabigat, madali pa rin siyang i-maneuver. Since electric power assisted to, malaking factor yon in terms of comfort. Merong ramp dito going down pero dito ko siya idadaan from the bangketa pababa nung kalye. To check kung mag-a-unsettle pagbaba mo. Ito ngayon ibababa ko siya from the bangketa. Notice na pag bumaba ko, yan bumaba ako pero konting-konti lang yung alog. In fact, hindi mo siya masyadong ramdam talaga. Mind you, mataas din yung sidewalk na yun na binabaan ko. Ayun. Malakas nga. 2.0 lang yan, sir. By turbo. 0, no? 10-speed automatic. Ang una kong napansin dito, maganda yung kanyang throttle response. Naka-drive na rin ako nung Wildtrak and compared to this, parang may iniba si Ford in terms of throttle input and response. Kahit same sila ng engine, parang may tinwik si Ford ng konti dito. So dadaan tayo sa humps dito sa tapat ng Mine Museum. At i-check natin yung response ng suspension niya. So yan, dumaan na siya sa hump. So parang baliwala lang. Medyo makatakbo ka ng Kanan tayo dito, no? kanan dyan. Tapos, CarPlay, media, radio. Mhm. Yan, nandito yung mga Naka-auto hold ka kung gusto mo i-auto hold off-road. Mm. Thumb screen ka. Palitan natin. Meron palang ganun. Yung cruise control, lane keeping. Dito mo siya i-adjust, no? Yes, yes. Yung I-on mo lang sa mga reverse gusto mo. brake assist. Pagka may reverse brake assist ka, yung pag may motor, titigil siya. Tapos i-review camera delay, blind spot information, lane keeping system, pre-collision, cross traffic. Yun yung cross traffic, yung may paparating na sasakyan habang nagko-cross ka. At ang napansin ko dito, yung noise coming from the outside, medyo rinig mo. Hindi ganun kaganda ang sound insulation, pero mas maganda naman siya kaysa Montero. And based dun sa feedback ng ibang owners, kapag umuulan, rinig na rinig mo yung patak ng ulan. Normal mode siya. Lakas ng makina. Normal ka. Normal sport. Sport, may sport siya. Ayun, slippery. Slippery. Mud. Tas baha. Sand. Baha. Baha. So tingnan natin, may rock crawl pa pala siya. So balik tayo. Baha. Tingnan natin yung sport mode. Yan, sport mode. Ang maganda naman dito, yung refinement ng kanyang engine at saka yung noise na napoproduce niya. Especially on idle, akala mo gasoline engine siya. Sobrang minimize yung vibration at yung diesel clatter na entering the cabin. Saka ito, ramdam ko yung medyo rough yung road niya, no? Hindi mo siya ramdam.
Oo. So yung mga ganyan, ramdam mo yan sa ordinary car eh. Natin yung brake. O, tamo ah. Actually, ramdam mo, pagka, kahit ano, magpreno ka, hindi siya sumusubsob. Kita mo yung ano, gradual yung ano, ganda. Ano? Pa- Ramdam mo pa rin yung shift nung ano, ng transmission. I-brake ko ah. Galing, galing, galing. Yun, ano siya. Pag naka-sport mode, ibalik natin sa normal mode. Ramdam mo, iba yung ano, iba yung Bagal na hatak. siya. Iba, iba yung hatak. So, mas matipid siya sa ano, sa gas. Naka-normal ka. Yan ang maganda dito kay Raptor, sir. Kahit na nasa likod ka, hindi ka pinabayaan. Pagdating sa seating configuration, Oo. comfortable, pati yung suspension, sir. And driving this for a few minutes lang, iba talaga siya eh. Napaka-refined and kalmado yung feel. Hindi mo aakalain na pick up yung dinadrive mo. Sige, sir. 1, 2. 3.5 lang to. Oh, ang laki naman. Oh. Talagang malaki siya. Ayun. So, ikot pa tayo ng isa pang beses. Ay, gusto ko subukan itong Paddle shift. paddle shifter. Yung roll niya. Malaki yung side mirror. So, At napansin ko din, compared dun sa lumang Everest at saka Ranger, lumiit yung blind spot niya kasi lumiit yung A-pillar. Kasi dun sa previous gen, medyo intrusive ito. So, dito sa part na to, itetry natin yung power niya. ito. Woo! Sarap! Ano, kita mo hinataw ko doon, confidence ka. Kasi kung sa Montero, ganun-ganun yun eh. Ito parang planted na planted siya eh. Saka ang taas mo, ang taas mo. Yung kagandahan nito, parang safe na safe ka. Dito naman sa part na to, tetest natin yung handling niya, especially sa cornering, kung meron ba siyang body roll. And if maganda ba yung composure ng body niya. Actually, ang ganda ng kanyang cornering performance. Very stable siya at high-speed cornering. Hindi mo feel na parang ibabato ka ng sasakyan. Dito naman, itry nating i-park using yung 360 camera kung useful ba siya. So halimbawa, i-reverse ko siya. Reverse. So yan, so kita mo siya, no? So
Saan ko magpapark ako? Oh, yun, may arrow siya. So, makikita mo. So, hindi siya mahirap. Kita mo yung gutter. Malayo pa. Tsaka accurate siya. Ano? Kung kaya niyang mag-U-turn dito sa isang two-lane street. So, 4 lanes to. Tingnan natin. So, dapat dito ako. Kaya-kaya niyang mag-U-turn. Yun lang ang ano niya. Hindi niya kaya. Alangat din. Sa 2 lane. Ang bago kasi. So nakita nyo yung negative naman niya, yung turning radius niya is malaki. Kasi mahaba yung sasakyan eh. So don't expect spectacular maneuverability kasi mahaba talaga yung pickup truck. Sa 4. Hindi babalik ka pa din. Kasi malaki talaga. Well, expected naman yun. Okay, let's summarize and I will share with you my honest opinion on this test drive. Let's start muna with the suspension. I think ito yung pinaka-selling point niya talaga. Before the test drive, mataas yung expectation ko because of the FAC suspension. And I was not disappointed. Na-exceed pa niya yung expectations ko. Kasi iba talaga yung ride niya. Hindi mo siya maiko-compare sa ibang pickup or even sa ibang SUVs. Iba kasing mag-react yung suspension niya when it comes to uneven modulation sa road. Kasi usually, ang mga matataas na vehicle, they get unsettled. Konting lubak lang, konting uneven surface lang, maalog na siya. Ito hindi eh. Yung body niya bumabalik agad sa upright position. Kumbaga, wala na siyang unnecessary movements. Let's compare this with the LC300 na test drive ko din. Yung LC300 sobrang supple at sobrang soft ng suspension. Which is good actually, but when it comes to handling and stability, wala na siyang control. Dito ko na-realize na malaki ding factor yung sideways motion ng body when it comes to comfort. Kasi dito halos wala siyang sideways motion at very controlled yung movement ng sasakyan. Kaya nga yung iba nakaka-experience ng motion sickness kasi masyadong magalaw yung sasakyan. Dito sa Raptor, hindi mo siya ma-experience. Pagdating naman sa engine, ang pinaka-good point niya, yung refinement niya. And yung decent power niya. When I say decent, yung power niya is okay lang doon sa vehicle pero hindi siya spectacular na sobrang lakas. I think compare this with the GRS, ang GRS ay malakas sa low-end power. Ito namang si Raptor, masarap siyang gamitin sa long stretches of road. Kasi very kalmado yung makina niya. And given na 10 speed siya, mas kalmado yung makina niya sa higher speeds. And when it comes to brakes naman, hindi spongy yung feeling niya compared to the other pickups na malambot na walang kagat sa una. At ang isang nagustuhan ko dito, yung steering feel niya. Kahit ang laki-laki ng body, parang ang gaan-gaan niyang i-drive. Parang nagdadrive ako ng maliit na sasakyan, pero ang laki niya. At ang feeling ko, sa long drive, sobrang komportable siya. Kahit na ang laki ng dinadrive mo. Mararamdaman mo lang na malaki siya kapag magpapark ka na. Siyempre, mahirap siyang i-park pero sanayan lang yan. Pero nababackupan ka naman ng mga driving age niya. Okay, nakabalik na tayo dito sa dealership. My experience with this Raptor is very positive. I think if I will compare it with the Hilux GRS, which is my other option, mas lamang ito. Kasi in terms of comfort, wala ka talagang masasabi. Angat na angat ito. Yan yung pinaka-selling point niya. You have the comfort of an SUV while having the flexibility of a pickup truck. Mahirap mahanap yun sa ibang pickup, kaya nga tinatawag to na lifestyle pickup truck eh.
For me, if I buy this Raptor, ang feeling ko talaga, nag-upgrade ako from my Montero. Kasi ang feeling ko, if you compare yung Montero with the GRS, mas refine yung Montero. Parang ang binabayaran ko lang sa GRS, yung 4x4 system niya at yung reliability niya. At wala namang available na test drive unit yung GRS. Pero alam ko na yung performance nun kasi ang nabago lang naman sa kanya yung kanyang suspension at saka yung kanyang tweak sa kanyang engine power. And when it comes to refinement, medyo old school pa rin siya. In terms of looks and package, okay naman yung GRS, maganda naman siya. Meron lang akong hinahanap sa kanya na nandun sa Raptor. And after the test drive, I think mas prefer ko itong Raptor than the GRS. Once I decide to buy the Raptor, I have to sell my Montero Sport. I have a Montero Sport 2020 model with only 25,000 kilometers in the odo. And I will sell this including all the upgrades. If you guys are interested, you can PM me and I will evaluate your offer. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!